Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ititigil ang kampanya laban sa iligal na droga sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay o pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ako hindi ko hayaan ito. I would consider it a failure. Na mawala ako sa presidente tapos ganito ang sitwasyon. I would be terribly disappointed. But ako, impeachment, see, as long as I am impeached or I am killed, and the reason is because I was just trying my best to do something for my country, that's it. I don't need the praises and everything. It is not worth my while. Pero bukod sa problema sa droga, ayon sa Pangulo, may isa pang kinakaharap na problema ang bansa, partikular na sa Mindanao region na kung lalala umano ay mapipilitan siyang suspindihin ang writ of habeas corpus. I will try to connect because there is a rebellion. Ang motive, grabe ang bakbakan dito, baka akala ninyo. There's a rebellion, there's a rebellion being waged now in Mindanao. At kung magkalat itong still lawlessness, I might be forced to, ayaw ko. Warning ko lang sa kanila yan, ayaw ko. Kasi hindi maganda. But if you force my hand into it, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. Not martial law. Wala akong balak sa politika. But I will, kasi wala akong remedy. I cannot issue an order without a valid. I have to build a case one by one. Itong sa police na meron po. Sa ilalim ng konstitusyon, maaaring suspindihin ng Pangulo ang privilege of the writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw kung may rebelyon, paglusob o invasion at kung kailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa Pangulo, maaari niyang ipatupad ito para mahuli ang mga responsable sa paghahasik ng kaguluhan. Kapag nangyari ito, maaaring arestuhin ang sinuman kahit walang arrest warrant. Ang writ of habeas corpus ay hinihingi ng isang partido sa korte upang utusan ng Estado na ilitaw ang isang taong nasa kanilang kustodiya. If you don't give me a choice, then you box me in a corner and I find myself helpless because we have, kaya nandyan yan eh. Those are really provisions intended to protect the Republic of the Philippines. I can be ordered by the Supreme Court, stop it, but there are things that they cannot. And maybe I will not stop. Bahala, sabihin ko na muna, tapusin ko to, tapos I can go to jail. File all the charges that you can think of. But this country, in my time, will not deteriorate any further. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagdalo sa launching ng Pilipinong May Puso Foundation kung saan binigyang pagkilala ang kanyang yumaong ina na si Soledad. Panauhin din sa nasabing event si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.